Anong ginagawa mo rito? Tila sa isang iglap ay nawala ang matinding pananakit ng ulo ni Emmy. Nakaramdam siya ng pagkaalarma. Automatiko niyang iginala ang paningin, kung saan siya maaaring lumabas maliban sa kinaroroonan ng lalaki. Am I not allowed in our room? Ka dyan. Ang sayo lang. Huwag kang pauso dyan. Maka-R ka naman dyan, parang legal tayo. Then let's make us legal. Asa ka? Aalis na ako. Mabilis siyang tumayo sa kama. Nakakailang hakbang pa lamang siya, nang maaga nang pansin niya ang pagtawag. Mama! Napatingin siya sa pinagmulan ng tinig. Nanlaki ang kanyang mga mata, nang makita ang pagpasok ng bata sa pinto. Hyde, anak! Mabilis namang lumapit ang bata sa kanya, at niyakap siya ng mahigpit. Anong ginagawa mo dito, anak? Umupo siya upang pantayan ang bata. Sinipat rin niya ang kabuuan nito. Mukha namang walang masamang nangyari rito, masigla ito at may munting ngiti sa labi. Mama, nalilito na ako. Nakanguso niyong turan, at saka nagkamot ng ulo. Nalilito saan? Hindi na niya napigilan ang mapakunot noo. Lumingon naman ang bata kay Ashton Blumentritt. Sabi niya kasi, daddy ko siya. Paano na yan, mama? Di dalawa na po ang daddy ko. You only have one dad. And that's me, sabat naman ni Ashton. Nang tapunan siya ng tingin ni Emmy, ay noon niya napansin na ilang hakbang na lang ang layo nito sa kanilang mag-ina. May daddy na nga po ako. Kawawa naman ang daddy indigo ko, kapag pinagpalit ko siya. Sabi ko naman po kasi papa na lang Nagpakawala ng hangin si Ashton Blumentritt. Umupo rin ito upang pantayan ang bata. Okay, just call me papa instead of daddy. Mahinahon itong turan. Napaikot na lamang ng mata si Emmy. Hindi siya makapaniwala sa galing magpanggap ng lalaking kaharap. Aniya, sa tono ng pakikipag-usap nito sa bata, ay akalain ng sinuman napakabait nito. Nagningning naman ang mga mata ni Hyde, na tila ba nakarinig ng magandang balita. Gusto ko yun. Wala pa akong papa. Bumungisngis pa ito ngunit maya-maya lang ay tumikim ito, at pinaseryoso ang kanyang mukha. Pero yung pong promise mo ha. Ibibili mo po ako ng airplane. Of course. Mabilis na sagot ni Ashton. Napahilot na lang ng sentido si Emmy. Aniya sa sarili, mukhang nadaan na naman sa suhol ang kanyang anak. Bibili mo rin po ako ng maraming car. Hyde anak. Saway niya sa bata, dahilan para bumalik ang tingin nito sa kanya. Kaagad nawala ang ningning sa mga mata nito. Bakit po mama? Napabuntong hininga si Emmy. Pagkatapos ay masuyo niyang tinitigan sa mata ang kanyang anak. Hindi ka dapat nang hihingi ng mga bagay sa kung sino-sino lang. Nagtunog bitter siya kahit hindi niya sinasadya. I am his father, Emmy. Kaagad na sagot ni Ashton, dahilan para mapasimangot siya. If you are still doubting then we can do another series of DNA test. Mama, ayaw mo bang maging papa ko siya? Pinaglipat-lipat pa ng bata ang tingin sa kanilang dalawa. Hindi niya nagawang itago ang paglukot ng kanyang mukha, habang si Ashton naman ay nanatiling napakaseryoso. Mabait po ang Papa Ash, inalagaan ka po niya kagabi. Napakurap si Emmy sa narinig. Parang ayaw niyang paniwalaan ang sinabi ng kanyang anak. Automatiko niyang sinipat ang sarili, noon niya napansin na hindi na niya suot ang kanyang wedding gown. Napansin niyang napalitan na iyon ng isang kulay pink na silk nightgown. Automatikong napayakap siya sa sarili, nang mapansin niyang bakat na bakat ang kanyang ano. Sinong nagbihis sakin? Agad namang napalingon ang bata kay Ashton Blumentritt. Si Papa po mama. Ano? Hindi niya napigilan ang panlalaki ng kanyang mga mata, at pagtaas ng boses. Is that a big deal to you? I already saw all of you 4 years ago. Napakuyom na lamang ng palad si Emmy. Gusto niya sanang sugurin ito at pagsasampalin. Pero pinigil lamang niya ang sarili, dahil naroon ang kanyang anak. Good afternoon, Master. Nakuha ng pansin nila ang tinig ng babaeng katulong, na nakatayo sa pintuan. Mayroon itong tulak-tulak na food cart na may lamang pagkain. Bring it on the balcony. Malamig na turan ni Ashton. Napatitig naman si Emmy sa pumasok na katulong, na tinawag ni Ashton na Aya. Aniya sa isip, parang hindi naman iyon ang katulong na nakita niya kahapon. Di hamak kasi na mas malaki ang katawan ng katulong na iyon, kaysa sa katulong kahapon. Come on, let's have our late breakfast outside.
Nagpatiuna ito sa paglalakad pasunod sa katulong. Tara, namamagutom na ako. Hinawakan siya ni Hyde sa kamay at saka hinila. Wala na tuloy nagawa si Emmy, kundi magpahila na lamang. Gusto niya sanang tumanggi kahit gutom na siya, pero hindi niya pwedeng idamay ang bata. Hanggang makaalis ang katulong, ay hinila ni Ashton ang isang upuan, at sinenyasan ang bata na maupo roon. Agad namang sumunod ang bata. Nang tapunan siya ng tingin nito, ay sinagot niya iyon ng simangot. Bago pa makahuma ang lalaki, ay hinila na niya ang isang upuan at umupo roon. Hindi naman naging awkward ang early dinner nila. Maraming daldal si Hyde. Kwento ito ng kwento tungkol sa mga napanood at nilaraw niya. Maayos naman siyang kinakausap ni Ashton. Nanatili namang tahimik si Emmy. Sa di kalayuan ay tila larawan sila ng masayang pamilya, dahil sa tawa at ngiti ng bata. At iyon ay nasaksihan ni Dark Indigo. Habang pinapanood niya ang mga ito, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkirot sa dibdib. Aniya sa sarili, sana pala ay hindi niya hinayaang makuha si Emmy ng kanyang tiyuhin kagabi. Flashback. Tumayo si Indigo upang lapitan ang nakayukong si Emmy. Mukhang nakaidlip na ang babae, dahil maririnig ang mahinang paghilik nito. Ngunit bago siya makalapit ng tuluyan, ay sinalubong siya ng malakas na suntok sa mukha. Dahil hindi niya iyon napaghandaan, ay natamba siya sa sahig. What the? Hindi na niya napigil ang sariling magmura, hanggang maramdaman niya ang hapdi sa kanyang bibig. Bago pa siya makatayo, ay mabilis siyang kinuwelyuhan, at marahas na pinatayo ni Ashton Blumentritt. I already warned you. Ang tigas ng ulo mo. Mariin nitong turan. Kitang-kita ang paglabas ng litid sa kanyang leeg. Hindi rin nakaligtas sa paningin nito ang matalim niyang tingin, at ang pag-igting ng kanyang panga. Why can't you understand that she is the mother of my son? Why can't you realize that you should stay away from her? Anak ko si Hyde, uncle. Sinalubong niya ang masamang tingin nito. Don't fool yourself, Indigo. You already know the DNA test result. Napakuyom na lamang ng palad si Dark Indigo. Nagtatalo na rin sa isip niya kung anong dapat niyang paniwalaan. Bumalik sa isip niya ang tanong ng binitiwan kanina ni Emmy. Paano nga ba kung hindi siya ang totoong ama ni Hyde? Lumunok siya at pilit kinapa ang lakas ng loob upang magsalita. Kung totoo man yun, uncle. Wala akong pakialam. I love Emmy and I will fight for her. Lalo namang nag-igting ang panga ng kanyang tiyuhin, dahil sa sinabi niya. You only have the two options, Indigo. Stay away from my woman or a war against me. Pabaalya niya itong binitiwan. Nagawa namang balansehin ni Indigo ang kanyang sarili, kaya hindi siya natamba. I choose Emmy, uncle. Walang pag-aalinlangan niyang turan. Nag-igting naman ang panga ng kanyang tiyuhin. Pagsisihan mo ang pagbangga mo sakin, Indigo. Hindi na lamang umimik si Dark Indigo, kahit nang lumapit ang kanyang tiyuhin kay Emmy ay hinayaan na lamang niya. Pinanood niya kung paano nito pangkuha ng babae. Ngunit sa kanyang isipan, ipinangako niyang ilalaban niya ang babae. Buntong hininga na lamang na tumalikod si Dark Indigo. Para siyang sinampal sa kanyang nasaksihan. Nagsimula na rin siyang matakot na baka mauwi sa wala ang lahat ng kanyang pagod, upang mapasa kanya lamang ang babae. Hoy, Indigo, automatiko siyang napatigil sa paghakbang, dahil sa pagtawag. Kaagad rin siyang napalingon dahil doon. Halika rito, kumaway pa sa kanya ang babae. Mayroon itong ngiti sa labi. Puno man ng pag-aalangan, ay tinawid pa rin niya ang distansya, patungo sa kinaroroonan nila. Kahit tila nakakapaso ang tingin ng kanyang tiyuhin na si Ashton Blumentritt. Nabura naman ang ngiti ni Emmy. Nang tuluyan siyang makalapit, kaagad rin itong napatayo mula sa pagkakaupo. Gumuhit sa mata nito ang pag-aalala. Anong nangyari sa'yo? Nakatuon ang atensyon nito sa pasa ni Indigo sa kanyang bibig. Tila naman hinaplos ang puso ng lalaki, sa pag-aalalang nahimigan niya mula sa dalaga. Kabaligtaran naman iyon ng nadama ni Ashton. Nagpupuyos sa galit ang kanyang kalooban sa nakitang concern mula kay Emmy. Wala ito. Pagsisinungaling ni Indigo, dahilan para paningkitan siya ng mata ng babae. Sa sobrang kalasingan ko kagabi, napasubsob ako sa semento. Wow ha! Ang galing! Sa dinami-dami ng pwede lamandang sa semento, yang bibig mo pa talaga. Sarkastikong turan nito, kasabay ng paghalukip-kip.
Kimi na lamang na napangiti si Dark Indigo. Mabuti pa, ikain mo yan para mabilis gumaling. Bago pa makahuma ang lalaki, ay nilapitan na siya ni Emmy at hinawakan ang braso nito. Samahan mo kaming kumain. Wala nang nagawa si Dark Indigo. Nang hilain siya nito palapit sa mesa. Hindi na. Sinubukan niyang umalma, ngunit kaagad na pinutol ni Emmy ang sasabihin nito. Hindi kita mapapatawad kapag tumanggi ka. Hinila ni Emmy ang isang upuan, at sumenyas siyang umupo siya roon. Wala nang nagawa si Indigo, kundi umupo na lamang kahit alam niyang ikakagalit iyon ng kanyang tiyo. Kanina pa niya napansin ang pagkayam nito ng kamao, at panlilisik ng mata. Dahil walang ekstrang pinggan, ay kinuha na lamang ni Emmy ang isang plate na kinalalagyan ng dessert na cupcakes. At dahil 3 na lamang iyon, ay ibinigay na niya kay Hyde ang isa. Inilagay naman niya sa sarili niyang plato ang isa. Ang plato na may lamang na isa pang cupcake ay binigay na niya kay Indigo. Hayan, kain ka. Siya na rin ang nagsandok ng pagkain, at naglagay sa plato ni Indigo. Feed mo po si Daddy, Mama. Puno ng kainozentehang tanong ng bata. Taas kilay naman na napabuling si Emmy kay Indigo, na mayroong pigil ng ngiti. Mahiyan kasi ang Daddy Indigo mo, kaya ko siya binibigyan. Hindi na niya hinintay na sumagot ang bata. Muli siyang bumaling kay Indigo. Kain ka na. Nang mapansin niyang wala palang kutsara ang lalaki, ay kinuha niya ang serving spoon ng ulam nilang afritada. Ito na lang ang gamitin mo. Pagpasensyahan mo na lang yan. Thanks. Hindi na iwasan ni Indigo ang bahagyang mapangiwi, nang hawakan niya ang serving spoon. Hindi pa naman siya sanay na kumain na walang tinidor. Huwag kang maarte dyan. Medyo nahiya lang ako ng konti sa'yo, kaya hindi kita pinagkamay. Napahalukip-kap na lamang si Ashton Blumentritt. Parang bigla siyang nawala ng ganang kumain. Napasandal siya sa upuan niya, at nagpupuyos ang damdamin habang nakatingin sa dalawa. Pilit niyang tinimpi ang sarili, dahil baka hindi niya mamalayan at magawa niyang manakit sa harap ng kanyang anak. Bakit po may ganyan ka sa lips, Daddy? Minuso pa ng bata ang pasa nito sa gilid ng labi ni Indigo. Lampa kasi ang Daddy Indigo mo kaya nadapa kagabi. Grabe naman yung lampa. Mabilis na kontra ni Indigo. Mahina namang natawa si Emmy, dahil sa hindi may pintang mukha nito, translate ko lang yung sinabi mo. Napanguso na lamang si Dark Indigo, kasabay ng pagbaling sa bata. Huwag kang maniwala sa mama mo, baby. Lalo namang tumulim ang titig ni Ashton, habang pinapanood sila. Sa isang iglap ay tila nawala siya sa eksena. Nagre-rebelda ang utak niya, dahil tila nakikita niya ang larawan ng isang pamilya. Pinagsisilbihan ni Emmy ang kanyang pamangkin na parang mister niya ito. Nakikipag-usap ito ng maayos sa kanya, at higit sa lahat ay hindi niya ito pinagdadamutan ng ngiti. Kumusta ka naman? Hindi ba masakit ang ulo mo? Biglang tanong ni Emmy kay Indigo, dahilan para lalo magalit ang damdamin ni Ashton. Hindi na masyado, uminom ako ng gamot kanina. Tumanggaw-tango ang babae bilang tugon. Actually, I bring medicine for you. Humugot ang lalaki sa bulsa niya, at inabot ang isang gamot sa dalaga. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ng babae. Salamat, aniya kasabay ng pagtanggap sa gamot. Sinuklian rin siya ng ngiti ni Dark Indigo. Nagsalubong ang mga mata nila. Tila nahihipnotismong napatitig si Emmy sa kulay kayumangging mata ng kanyang kaharap. Tila sa isang iglap ay natanto niya kung gaano kaganda ang mga mata ng lalaki. Para bang tumigil ang ikot ng mundo sa pagitan nila, dahil wala sa kanilang dalawa ang nagbitaw ng tingin. Lalo tuloy na asar si Ashton Blumentritt. Samantalang si Dark Indigo naman ay lihim na nagbubunyi dahil sa nangyayari. Kanina pa niya nakikita sa peripheral vision niya, ang matalim na titig at pagkuyam ng palad ng kanyang tiyuhin. Sa pangyayaring iyon, ay tila nanalo siya laban kay Ashton Blumentritt. Mama, busog na ako, naging dahilan iyon upang magbawi ng tingin si Emmy. Ngunit bago pa niya masagot ang bata, ay nagsalita na si Ashton. Wait for Aya son. She will accompany you to go outside. Dumukwang ito at marahang pinyunas ang bibig ni Hyde gamit ang sarili niyang panyo. Matapos yun ay hinugot ni Ashton sa bulsa niya ang kanyang cellphone at nagtipa. You should also drink water after eating your meal. Mahina hong turan nito sa bata, kasabay ng pag-abot ng tubig.
Nakangiti namang tinanggap iyon ng bata, "Thank you papa." "You're welcome." Sumilay sa labi nito ang tipid ng ngiti, ngunit panandalian lang. Isang mahinang tikhim mula kay Indigo ang pumukaw ng atensyon ni Emmy. Noon lang din niya napansin na kanina pa siya nakatitig kay Ashton Blumentritt. Aminado naman siya sa sarili niyang hindi niya maiwasang humanga sa lalaki, dahil tila larawan ito ng mabuting ama. "Let's go out on a date, Emmy." Napakurap si Emmy sa sinabi ni Dark Indigo. Hindi rin iyon nakaligtas sa pandinig ni Ashton, dahilan para muling mapakuyom siya ng kamao. Aniya sa sarili, mukhang nasobrahan sa lakas ng loob ang pangahas niyang pamangkin, dahil nagawa nitong yayain ang babae sa mismong harapan niya. "Let's bring Hyde with us." Bumaling naman si Emmy sa bata, na tila may sariling mundo, habang kumakain ng hotdog kahit kasasabi lamang nito kanina na busog na siya. "Anong oras?" "After this." "Okay, libre mo lahat ah. Wala akong datong." "Of course." Mabilis na sagot ni Indigo. Hindi rin ito napigilan ang sariling ngumiti, dahilan upang lumantad ang maliit nitong dimple sa gilid ng kanyang labi. "Hyde, di ba tapos ka nang kumain?" "Tara na anak. May pupuntahan tayo." Tumayo ito sa pagkakaupo, at hinawakan ang kamay ng bata. Agad ring tumayo si Dark Indigo mula sa pagkakaupo. "Saan po tayo pupunta mama?" "Punta tayo sa room natin. Kailangan nating magbihis dahil mamasyal tayo." Agad namang nagningning ang mga mata nito sa narinig. "Yeh. Pumalakpak pa ito dahil sa sobrang excitement. "Tara na." Marahan siyang hinila ni Emmy palayo. "Isama po natin si Papa Mama." Biglang saad nito, dahilan para mapahinto ang babae. Tila naman hinaplos ang puso ni Ashton sa narinig. Aniya, mabuti pa ang bata at naalala siya. "Busy ang papa mo." Mabilis na sagot ni Emmy. Ngunit natigilan siya sa tinura ni Ashton Blumentritt. "No, I'll go with you." Humajijek ang batang si Hyde, habang sinisipat ang ama nito. "Tuwinang tayo papa." Malawak ang ngiti nito at nagniningning ang mga mata. Magkapareho ang suot nilang blue polo. Maging ang suot nilang pantalon at sapatos ay pareho-pareho sila. Napaikot na lamang ng mata si Emmy, matapos siyang lumabas sa walk-in closet. Hindi niya lubos maisip kung anong trip ni Ashton Blumentritt, at ganun ang napili niyang damit para sa kanilang dalawa ng bata. Siya naman ay nakasuot ng kulay blue na off-shoulder maxi dress. Tila tuloy nagkaroon sila ng color coding. Hindi na natuloy ang pagsama nilang mag-ina kay Dark Indigo, matapos ipagpilitan ni Ashton na mayroon na silang gamit na mag-ina sa loob ng bahay nito. Gusto niya sanang magwala, pero ayaw naman niyang masaksihan iyon ng kanyang anak. "Tara na, naghihintay na ang Daddy Indigo mo sa labas." Nakuha naman niya ang atensyon ng bata. "Mama, tignan mo kami ni Papa." Pangungulit pa sa kanya ni Hyde. Bakas ang galit sa tinig ng bata. "Nakita ko na." Walang kemo emosyon nitong sagot. "Tara na." Nagpatiuna na rin siya sa paglalakad, at hindi na tinapunan ng tingin ang dalawa. Gayunpaman ay naramdaman naman niya ang pagsunod ng mga ito. Nang makalabas sila sa malaking pintuan ng House of Blumentritt, ay natanong niya agad si Dark Indigo na nakasandal sa labas ng kanyang sasakyan, na tila ba anabangan sila. Fresh na fresh ito sa suot niyang white polo shirt at jeans, na tinurnuhan niya ng rubber shoes. Nang makita siya ng lalaki, ay kaagad sumilay ang ngiti nito sa labi. "Let's go." Tumango naman ang dalaga, bago bumaling sa kanyang likod, kung saan hawak kamay na nakasunod sina Hyde at Ashton. "Tara na Hyde, sa kotse ng Daddy Indigo mo tayo sasabay." Ni hindi nito tinapunan ng tingin si Ashton Blumentritt. "No Emmy, we will use my car." Maautoridad na turan nito. Noon na siya bumaling ng tingin sa lalaki. Automatiko ring tinaasan niya ito ng kilay, "Papaalala ko lang as you Mr. Ashton Villacorda, samabit ka lang sa lakad na ta." Mariing napapikit na lamang si Ashton, upang kalmehin ang sarili. Sobra na siyang napapahiya sa ipinapakita sa kanya ng babae, buong buhay niya ay wala pang nang ahas na tretuhin siya ng ganon. "Huwag kang feeling boss dyan. Kay Indigo kami sasabay," sunod pa nitong saad. Matapos iyon ay tinawid nito ang kanilang pagitan, at kinuha ang kaliwang kamay ng kanyang anak. Ngunit hindi siya nagtagumpay, dahil hinila ni Ashton ang kanang kamay ng bata. "Why would I let my woman and son be with? Hep, may woman ka dyan. Hindi mo ako babae no."
Alright, why would I let my wife? Ang kapal mo, hindi mo ako asawa. Hinuli ni Ashton ang kanyang tingin. If not, then be my real wife. Asa ka, nag-ikot naman ng mata si Emmy. Mama, Papa, nag-aaway ba kayo? Puno ng kainozentehang pinaglipat-lipat nito ang tingin sa dalawa. Naging dahilan rin yun upang matarante si Emmy. Kaagad siyang umiling-iling. Hindi baby. Bakit mo po sinusungitan si Papa, Mama? Hindi baby. Hindi yun ganon. Muli siyang umiling-iling, upang mapaniwala ang bata. Mama, dapat love mo si Papa kasi love din niya tayo. Bago pa makapagsalita si Emmy, ay natigilan siya dahil sa pagtikhim ni Indigo. Automatiko rin siyang napatingin sa lalaki. So, let's go. Mayroon itong pilit na ngiti sa labi. Oo, tara na. Bumaling ito sa bata pagkatapos. Hide, sa Daddy Indigo tayo sasabay. Tumingin naman ang bata kay Ashton. Pero paano po ang Papa Ashton ko? Bago pa makaalma si Emmy, ay naunahan na siyang magsalita ni Dark Indigo. We can just use one car if Uncle will agree. Bago pa magawang pair-alin ni Ashton ang kanyang pride, ay hinila na siya sa kamay ni Hyde. Tara na Papa, sakay na po tayo. Napabuntong hininga na lamang si Ashton. Labag sa loob niya ang pagsakay sa kotse ng kanyang pamangkin, pero hindi naman niya magawang tanggihan ang kanyang anak. Alright, nang makapasok silang dalawa ng bata sa loob ng backseat, ay kumaway ang bata kay Emmy. Mama, dito ka po sa tabi namin ni Papa. Tinapik pa nito ang space sa tabi niya. Dito na ako sa harap. Gusto kitang katabi Mama. Tila nagmamaktol nitong saad na pumadyak-padyak pa. Halika dito. Kandungin kita sa passenger seat. Gusto ko rin katabi si Papa. Ungot nito. It's okay, Emmy. Pagbigyan mo na ang bata. Binigyan siya ni Indigo ng ngiti. Sige na. Tinanguan pa siya nito. Binigyan niya rin ito ng tingin na nagsasabing naiintindihan niya. Napaikot na lamang ng mata si Emmy, nang pumasok siya sa backseat. Nagsisimula na siyang mapaisip kung anong klaseng panunuhol ang ginawa ni Ashton, at gano'n na lamang kadikit ang bata sa kanya. Sunod namang pumasok si Dark Indigo sa driver's seat. Nagawa pa niyang tingnan sa rearview mirror ang tatlo. Sa kabilang banda, ay parang gusto niyang magsisi dahil nagmukha siyang driver. Naging madaldal sa biyahe si Hyde. Madami itong kwento, at madaming tanong tungkol sa nadaanan nilang mga establishment. Nang makarating sila ng mall, ay lalong naging hyper ang bata. Puno ng excitement niyang hinila si Ashton Blumentritt sa toy store. Pagkapasok pa lamang nila sa loob, ay halos mapuno na ang cart na tulak-tulak ni Ashton. Panay kasi ang dampot ng bata sa laruan. Nanatili namang nakadistansya sa kanila si Emmy. Nakasunod lang naman sa kanya si Dark Indigo. Punta tayo sa clothing store, bili tayong damit mo. Pagyayaya sa kanya ni Indigo. Nako, hindi na. Marami na akong damit doon. Pero iba pa rin yung ikaw ang pumili. Bago pa muling makatanggi si Emmy, ay natigil siya dahil sa pagtunog ng cellphone ni Indigo. Kaagad namang sinagot ng lalaki ang tawag. Medyo dumistansya ito kay Emmy, dahilan upang hindi niya marinig ang sinasabi ng nasa kabilang linya. Ngayon na, malinaw niyang narinig ang tanong na iyon ni Indigo. Hindi ba pwedeng ipagpabukas yan? Hapon na rin naman. Hindi narinig ni Emmy ang sinabi ng nasa kabilang linya, pero kitang-kita niya nang napahilot ng sentido ang lalaki. Kung importante yan, sige na pumunta ka na. Binigyan niya ng sinserong tingin ang lalaki. Pero, sige na, nginitian niya ito, upang ipakitang naiintindihan niya ito. Pasensya ka na. Promise. Babawi ako. Dapat lang no. Times 2. Of course. Sige na, leyes na. Sinenyas pa niya ang kamay na parang pinapaalis ang lalaki. Kumaway naman sa kanya si Indigo, bago ito tuluyang makalabas ng lugar. Mama, napabuntong hininga na lamang si Emmy, bago lumingon sa pinanggalingan ng tinig. Ganon na lamang ang panlalaki ng mata niya, nang makita ang dalawang cart na punong-puno ng laruan. Nakita rin niyang lumapit ang isang lalaki kay Ashton. Nag-abot ito ng card at maya-maya lang, ay kinuha na nito ang dalawang cart. Naiiling na lamang si Emmy, nang hilahin siya ni Hyde. Sunod silang pumunta sa bookstore. Si Hyde na rin mismo ang pumili ng mga coloring book at art materials na para sa kanya. Sumunod naman silang pumunta sa clothing store.
Ganun rin, kung ano yatang trip ng bata, ay go lang ng go si Ashton Blumentritt. Nang mapagod ang bata, ay lumabas na sila ng mall. Naisip ni Emmy na maagap si Ashton, dahil paglabas nila ng mall ay mayroon ng kotse na nag-aabang sa kanila sa labas. Nang makasakay sila ng kotse, ay inakala ni Emmy na tapos na ang pagtitiis niyang pakisamahan ang lalaki, ngunit nagkamali siya. Biglang nagyaya ang bata na kumain. Dinala naman sila ni Ashton sa pinakamalapit na restaurant. Ilang ulit siyang tumanggi na magpapaiwan na lamang sa sasakyan, ngunit hindi nagpatinag ang bata na kulitin siya. Good evening, Mr. and Mrs. Villacorda. This way please. Gusto sanang umalma ni Emmy, ngunit hindi na niya naisatinig iyon nang akbayan siya ni Ashton Blumentritt. Habang ang isang braso nito, ay karga-karga si Hyde. Pasimple naman niyang siniko si Ashton, dahilan para luwagan nito ang pagkakaakbay sa kanya. Sinamantala naman niya iyon, upang tuluyang makakawala sa lalaki. Nang makarating sila sa VIP table, ay nauna na siyang umupo. Maraming in-order na iba't ibang klaseng putahe ang lalaki. Nang magsimula ang hapunan nila, ay hindi na niya ito tinapunan ng tingin. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagpapakain sa bata. Nang matapos silang kumain, ay nagyaya ng umuwi ang bata. Katulad ng pumunta sila, ay tabi-tabi silang tatlo sa backseat. At mukhang naubusan na si Hyde ng energy, dahil makalipas ang ilang minuto, ay nakatulog na ito sa braso ni Ashton. Mukhang naiinggit rin siya sa bata, dahil hindi na rin niya namalayang ginupo na siya ng antok. Nagising si Emmy na nasa malambot na siyang kama. Nang igala niya ang paningin niya, ay nakumpirma niyang nasa kwarto siya ni Ashton Blumentritt. Ang suot niyang damit ay napalitan na ng kulay mocha na pantulog. Medyo dim ang loob ng silid. Tanging ang lampshade lamang ang nakasindi, at ang glass wall ng kwarto ay natatabangan ng gray na kurtina. Hula niya ay gabi na. Nakuha ng atensyon niya ang pagsitsit na nagmumula sa labas. Noon niya napansin na bukas ang pinto patungo sa veranda ng silid. Emmy, bumaba siya ng kama, nang makilala ang may-ari ng tinig. Kaagad niyang tinungo ang veranda, kung saan iyon nagmumula. Anong ginagawa mo rito? Napayakap siya sa sarili, nang sumalubong sa kanya ang natural na lamig ng hangin ng gabi. I came here to give you this. Iniabot sa kanya ni Indigo ang kulay purple na teddy bear, at isang balot na chocolate. Para saan to? Hindi niya naitago ang pagtataka. Gumuhit naman ang nahihiyang ngiti sa labi ng lalaki. Teka, pinopormahan mo ba ako? Yes, Emmy. Sana payagan mo akong ligawan ka. Ipinatong ng babae ang hawak niya sa mesang naroon, at napahalukip-kap na tumingin kay Indigo. Knows mo naman na may anak na ako, di ba? O baka limot mo na. I'm aware of it and there's a possibility that your son is also mine. Napabuntong hininga na lamang si Emmy. Anak namin siya ng uncle mo. Lumunok ito bago nagsalita. May nangyari sa amin noon. Sandali namang natigilan si Indigo, ngunit nang makahuma siya sa sinabi ng babae, ay kaagad niyang hinawakan ang mga kamay nito. Pwede ring akin siya, dahil sa artificial insemination. Naging dahilan iyon upang gumuhit ang gitla sa noo ng babae. Sorry, pero may isinagawa noon na artificial insemination. Sorry, gusto ko lang makasiguro noon. Sinadya talagang ilihim sa'yo, para kung sakaling hindi successful yung isa pwede pang ulitin. Napaawang naman ang bibig ng babae, dahil sa revelasyon nito. Sorry, huwag ka sanang magalit. Napakurap-kurap si Emmy. Maya-maya pa ay tila biglang sumindi ang bumilya sa utak niya. Aniya, may pag-asa pa na hindi ang lalaking kinamumuhian niya ang totoong ama ng kanyang anak. Ipa-DNA test mo si Hyde please. Puno ng pagsusumamo ang mata nitong nakatingin kay Indigo, na bahagyang ikinagulat ng lalaki. Please Indigo. Ilayo mo kami kay Ashton.